Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito na. Mukhang desperado na talaga ito si Manga. May tawag din dito Manga. Manga gamit daw. Pag-usapan ho natin itong si Senadora Amy Marcos. Nakamukha ho ni Francis Lea Marcos. Kung saan mga kababayan, mukhang ano talaga, mukhang desperada na itong si girl ha? Nako po. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Nung una, kahapon, may nakita ho tayong video na kung saan. Etong si Senador Robin Padilla, yung ating magiting na senador na may nakuwang pinakamalaking boto sa kasaysayan ng langit at lupa. Inendorso ho itong si Amy Marcos. Sabi ko nga, maling strategy yan. Kung kailan laos na si Robin, kung kailan marami nang nadismaya at maraming piling nabudol sila kung bakit nila binoto itong artistang ito. Doon pa napili ni Amy Marcos magpa-endorso kay Robin sa ganitong panahon. Wala na. Buti sana kung nagpa-endorso siya nung mga panahong bago-bago pa lang senador si Robin, di ba? Kaso walang halala nun. Sa mga tuwid, halimbawa lang, nagpa-endorso siya nung mga bago-bagong senador si Robin, mabango-mabango pa pangalan dito sa Pilipinas. Baka po pwede pa siyang manalo. Ngayon nagpa-endorso siya kay Robin na kung saan marami nang dismayado, marami nang nagsisi, disappointed, dismaya. Marami nang piling budol, nabudol sila ni Robin Padilla na kung saan nagsisi sila bakit pa nila binoto itong taong ito. So walang mangyayari dyan. Kasi nga nakakapagtaka, halos isang buwan na lang, eleksyon na, bakit parang mas naghahabol pa si Amy Marcos ngayon? Ngayon pa siya naghahanap ng mga mag-i-endorso sa kanya. Siguro, paranoid siya. Or nag-aalala siya or napipressure siya kasi yung pangalan niyo ho mga kababayan, kahit saang survey ho, hindi ho makita na pasok sa 1 to 12. Wala. Kasi 12 ho ang kailangang manalo, makuha Wala, hindi makita pangalan niya, hindi malaman kung pang ilan. Siguro kaya naisip niya kay Senador Robin Padilla. Piling niya siguro yung mga bumoto kay Robin Padilla na milyon-milyon, umabot yata siya basta mahigit. Kulang-kulang 40 million yata or basta 30 million mahigit. Feeling niya yung mga yon solid pa rin kay Binoy at iboboto siya pag inendorso siya ni Robin. Hindi niya alam yung mga bumoto na milyon-milyon kay Robin dati napakarami na hong nadismaya doon. So sino pa yung boboto pa kay Ivy? Lalo na ngayon mga kababayan, especially sa kampo ni Pangulong Bongbong, mga supporter niya, mga loyalista, nagmamahal kay Pangulong Bongbong at First Family, First Lady. Dismayado kay Amy Marcos kasi nga hindi ho nagawang ipagtanggol yung tatay nila na huhukayin daw ni VP Inday Sara Duterte at itatapon sa West Philippines yung bangkay. Wala man lang siyang ginawang pagtatanggol, gumawa ng statement para i-criticize man lang si VP Inday Sara Duterte. Sinabi na yon. At sa mga maisog rally habang sinasabihan ng pamilya Duterte na bangag, adik, minumura si Pangulong Bongbong Marcos, wala man lang ginawa rin pagtatanggol itong si Amy Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wala nang makukuhang boto yan dito sa mga loyalista, sa mga nagmamahal, mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito naman sa mga DD shit, wala rin. Wala rin may tiwala sa kanya. Si Roque, walang tiwala. Si Salpanelo, walang tiwala. Yung mga OFW na DD shit, wala rin tiwala. Ayaw rin siya iboto kasi feeling namamangka sa dalawang ilog. Hindi man siya inaampo ng PDP laban. Nagpa-endorso naman kay Robin.
Ito mga kababayan, ako desperado na yata talaga ito si Amy Marcos. Alam niyang ang gulo-gulo ng politika ngayon. Naisipan niya pang magpa-endorso sa nanay niya kay Madam Imelda Marcos, dating First Lady ng Pilipinas. Alam niyang ang dumi-dumi ng politika ngayon. Sira dito, sira doon. Ang dumi-dumi ng mga pinag-uusapan ngayon. Tapos naisipan pang si Imelda Marcos, yung nanay nila, isali at magpa-endorso. Naloko ko na. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Mga kababayan, narito ko nangangampanya para kay Amy. Eto si Amy tumatakbo ng re-eleksyon sapagkat maganda naman ang kanyang record. Nanalo dahil sa mga Marcos loyalists at Maganda raw ang record ni Amy Marcos pati sa mga loyalists. Alam kaya ni Ma'am Imelda Marcos ang mga nangyayari sa politika ngayon. Kinukwento kaya ni PBBM. Nakakapanood kaya sa social media ito. Kasi parang hindi niya alam nangyayari. Malinis ito ang record ni Ma'am Amy sa mga loyalista. Alam kaya ni Ma'am Imelda, Ma'am, magandang gabi po. Alam niyo po ba na itong anak niyo na si si Amy Marcos, sinabihan ho ni VP Inday Sara Duterte na yung asawa niyo huhukayin sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippines. Itatapon sa West Philippine Sea. Wala man lang hong ginawang pagtatanggol itong anak niyong si Amy sa asawa niyo. At alam niyo rin ho ba na ang pamilya Duterte sinisiraan, niyuyurakan, binabastos, binabalahura, especially si VP Inday Sara Duterte at si Digong at si Baste. Yan si Pangulong Bongbong Marcos na anak yung presidente ngayon. Wala man lang hong ginagawang pagtatanggol ho yang si Amy Marcos. Wala. Ma'am Imelda. Mukhang hindi nyo ho nalalaman. Kasi kung alam nyo itong nangyayaring ito, hindi ko alam kung sisipagin pa kayong i-endorso yung anak nyo na yan. hindi lang yon dahil sa kanyang mga project. Bilang isang nanay na grandmother, hinihingi ko lahat ng sambayan ng Pilipino. Eto isang nanay ng bayan, let us make sure, whoever you are, that we will have a mother to make sure that our motherland, the Philippines, will be intact and will forever be there. Ngayon, eto ako, hinihingi ko bilang nanay ni Amy, ako'y lola na, medyo matanda na naka-wheelchair, kahit na Parang nagmamakaawa si Ma'am Imelda. Mawalang galang na po, Mama. Ako nasali pa kayo sa usaping politika ngayon. Hindi kaya pinilit ng ni Amy Marcos ito. Pinilit o tinakot. Nakikita ko sa ugali ni Amy Marcos, mukhang swile eh. Kasi walang niya basto sa kapatid, walang niya sa kapatid eh. Tinatraidor mismo yung kapatid. Yung tatay, di malang nagawang pagtanggol. Hindi ka ba nahiya, Ma'am Amy? Wala ka man lang ginawang pagtatanggol doon sa tatay mo. Nung binastos ni VP Inday Sara Duterte, isipin mo, huhukayin, itatapon yung bangkay sa West Philippine Sea. Tapos eto ka, nagpapa-endorso ka sa kanyang asawa. Hindi ka ba nahiya, Ma'am? Kapal naman ang mukha niyo po. Sakit panoorin itong video na to. wheelchair. Nais ko sapagkat siya hindi lang magaling na senadora at anak at lahat bilang isang grandmother, hinihingi ko lahat sa iyo.
hinihingi ko, iboto ninyo si Amy Marcos. Thank you! Ay, Salamat! Mark. Galing sa nanay ko yan. Maraming Maraming salamat. 39 sa balota. Amy Marcos po. Iboto si Putik. Isipin mo mga kababayan, nagpa-endorso kay Robin, grupo sa kabila. Nagpapa-endorso sa nanay niya. Eh alam niya naman ang nagmamahal kay Ma'am Imelda, nagmamahal kay Pangulong Bongbong. Parang hindi mo na rin alam gagawin mo eh. Isipin mo, ini-endorso ka ng kapatid mo, ikaw ang umalis. Yun naman, nagpapa-endorso ka naman sa nanay mo. Eh, yung sumusuporta kay PBBM sa kapatid mo, nagmamahal doon. Eh, yan din yung sumusuporta sa nanay mo. Eh, sino boboto sa iyo? Parang gulong-gulo ka na rin eh, no? Hindi mo na rin alam gagawin mo. Kumbaga paranoid ka na eh, no? Hindi mo na rin kasi alam gagawin mo eh. Wala na pang, pang ilang ka ba? Asa ba pangalan mo? Anong numero ba? Desperado na ito si girl. Naku mga kababayan, kayo na lang humusga rito. Mag-leave na lang ho kayo ng message dito sa video na to sa comment section. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye.